ang Diyos ang namimili ng lugar kung saan bubuksan. Ano po? At habang po kami po ay nag-iikot dito, napansin po namin na itong barangay na ito ay walang church ng born again. Ano po? So, magmula doon sa, hindi ko sure, pero dito sa lugar ng Maasin, hanggang dito sa Kadanglaan, hanggang dito po sa Maungib. Ang alam kong church lang po ng born again dito, ito po sa May Balete. Ano po? Pero dito po hanggang dyan po ay walang makikitang simbahan. At nung time po na yun, nakikita namin na yung mga tao ay parang kailangan nila na lumapit sa Panginoon. Hindi po kami ang namimili kung saan po kami magbubukas ng simbahan. Ano po? Pero alam niyo po, sabi sa akin ni Pastor, sabi niya mag-fasting ka. Itanong mo sa Diyos saan magbubukas ng simbahan. Lahat po ng barangay dito sa Pura ay nalibot ko na. Hindi lang sa Pura, sa buong Tarlac, nalibot na po namin. Ano po? Pero during time ng prayer, alam niyo po, wala akong makita sa prayer ko kundi ito pong lugar na ito. Alam niyo po, marami pong mga taga dito po sa barangay na ito ngayon, nakasama natin. Hindi ko lang po kita kung saan sila talaga banda. Pero alam niyo po, habang nagpe-pray po ako, hindi ko makita yung ibang barangay kundi dito lang naikot. Ang problema, saan dito? Ano po, pero alam niyo po, ang Diyos ay marunong magbigay ng direksyon para malaman mo at matayuan mo ang kalooban niya. Alam niyo po, during time ng prayer, naramdaman ko yung sobrang, paano ko ba sasabihin? Yung sobrang bigat, sobrang awa na, yung gusto mo ilapit ang mga tao sa lugar na ito. Ano po? At nung time po na nag-iikot po kami dyan, nag-decide po kami na sabi ko po, habang di pa nakakahanap ng simbahan, why not na mag-soul win kami? Or maghayo kami, ipahayag namin si Jesus sa mga tao, ipakilala namin, at kung may sakit man, ipanalangin natin, ano po. Habang kami po ay nag-share, no? Nag-share po kami sa lugar na yan. Dami po namin mga kilalang tao na, alam niyo po, sabi ng isang na-share namin, kung talagang mahal kami ng Diyos, bakit hindi tanggalin ng Diyos yung cancer ng anak ko? At meron pa kaming mga nagpagpe-pray na mga bata pa po yan, ano po? At nakikita mo na uhaw talaga sila sa Panginoon. Ano po? At yung kapag sharean mo ay talagang malalaman mo na kinakausap sila ng Diyos. At alam niyo po, habang kami po ay naglalakad dyan, nakakita po kami ng grupo ng mga tatay banda dito. At nag-start kami magtanong. Sabi namin, meron po ba kayong alam na pinaparentang simbahan dito? Ilang beses na kami nagtanong sa kanila, pero sabi niya, wala. Pero kaya ikot kami ng ikot. Alam niyo po siguro itong buong lugar ng Maungib, no? Hanggang doon, nakapunta na kami ng Toledo, siguro 4 times namin binabalik-balikan. Kasi makikita mo talaga yung mga tao, kailangan nila na mailapit sa Diyos. Ano po? At nung time po na yun, nung siguro pang 4th time na, nag-share nga po kami, at nagtanong po kami ulit dito sa mga grupo ng mga tati dito sa may daan. At sabi niya, ay, yung kapatid ko! Sabi niya, si Sir nga po, yung tinutukoy, si Sir Odette, siya pong may-ari, si Sir Odette Kideng, at ang kanya pong kasama po ay si Ma'am Ganda, si Ma'am Luz, So, sila po yung may-ari nitong lugar, At nung time po na yon, sabi po namin sa kanila, hindi po namin kayang magrenta ng malaki. Kasi po tayo po ay, wala tayong talagang suporta na may sumusuportang Koreano, wala po tayong ganun no? So, talagang naasa lang tayo talaga sa Panginoon. At hindi po sila mahirap kausap, kasi nung nakausap namin sila, po sabi nila, sige po, ibibigay namin ng mababa. At purihin ang Panginoon kasi sabi nila, andun yung pag-aasikaso nila hanggang sa mabuksan po itong lugar. Pero naniniwala po kami na kaya po, taas po ng kamay lahat po ng taga dito. Sige po, taas po kamay, taas po. Yan. At kung mapapansin niyo po, marami po dito yung mga elderly. At mga bata, no? Sila po yung mga nasasyala namin. At naniniwala po kami na kaya po may gawain ng Diyos dito dahil narinig ng Diyos ang mga iyak niyo. Narinig ng Diyos ang mga pagtawag niyo. Narinig ng Diyos ang mga panalangin niyo. At ang paraan ng Diyos para sagutin ng mga panalangin niyo, abutin ang sitwasyon niyo, tulungan kayo, ay maglagay ng simbahan dito po sa lugar ng Maungib. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti. At hindi nagbabago ang kanyang kabutihan. Amen po. Ulitin ko po, kaya po nagkaroon ng gawain sa lugar na to dahil sa inyo. Sige, taas nga po na kami ulit ng mga taga-Pura. Yan, so opening pa lang po, pero makikita po natin na ang mga tao po sa lugar na to ay uhaw sa Diyos.
Lahat po ng mga nag-share na po kami dito, kahit po yung mga barangay officials ay supportive at sila pa po ang nagpahiram ng mga upuan sa atin na po. Pero makikita po natin na ang lugar na to ay kalooban ng Diyos na buksan. Bakit po? Dahil po sa inyo. Amen? Yan po. So, tawagan ko na po si Pastor Boy. Okay, dito po sa Lucas chapter 4, verse 18, ang sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. No? Ang ibig sabihin po nito ay si Jesus ang nagsasalita at ang sabi niya, nasa akin ang Espiritu ng Diyos sapagkat hinirang niya o inatasan niya si Jesus upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. No? Ito ang trabaho ni Jesus. Ipangaral sa mga dukha, sa mga mahihirap ang mabuting balita. No, ipangaral. Kaya nga kailangan tayong makinig ng aral. No, kailangan nating makinig ng sermon dahil ang sinasabi po ni Jesus, ito ang trabaho ni Jesus at inuulit lang natin, ginagaya lang natin. No? Ang sabi niya, ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Anong ibig sabihin ng dukha? Mahihirap. Bakit? Para lalo sila maghirap? Hindi. Para maalis sila sa kahirapan. Yung mahirap na buhay, yung impyernong buhay, yung magulong buhay, aalisin ka ng Diyos kapag makikinig ka. Hindi gusto ng Diyos na dumadaan tayo sa kahirapan. Hindi gusto ng Diyos na dumadaan tayo sa sakit. Ayaw niya yan. Kaya nga nagbigay siya ng paraan kung paanong mawala sa kahirapan. Sabi mo nga sa katabi mo, ang dami mo sigurong utang kaya naman may utang. Kasi nga, kulang-kulang. Pero ang sinasabi po ng Diyos, sabi niya, inatasan, binigyan ng assignment si Jesus, no? Assignment na ipangaral ang mabuting balita. Hindi pangit na balita. Sa TV, sa 24 oras, sa saksi. Basta sa mga balita, karamihan dyan, mga pangit. Mabuti na lang yung katabi mo, hindi pangit. No? Kasi ang sinasabi niya rito, inatasan si Jesus na mangaral sa mga dukha. Ang ibig sabihin, para hindi ka na manatiling dukha. Ano magpapaalis sa'yo sa kahirapan? Ano magpapaalis sa'yo sa kadukhan? Ang sinasabi po rito, yung pangangaral ni Jesus. At ano yung mga pangangaral na yun? Nasa Biblia. At ang Biblia kapag ka pinag-aaralan, pinakikinggan, isinasagawa, aalisin ka nito sa kahirapan. Ibig sabihin, hindi ka na magnanakaw. Hindi mo na kailangan manloko. Hindi mo na kailangan mag-asawa pa ng mayaman. Hindi mo na kailangan araw-araw ka nilang nagtatrabaho. Bakit? Kasi kulang ang pera, kulang ang kita, kulang ang lahat. Bakit? Kasi sapat na yung salita ng Diyos para iahon ka sa kahirapan. Ito ang pangako ng Diyos, hindi ko pangako. Ito ang ipinapangaral, ito ang itinuturo ng Biblia. Hindi ako nagtuturo, inuulit ko lang, ginagaya. Pakisabi nga sa kapatid mo, dyan sa katabi mo, pwede nang gumanda ang buhay mo. Hindi ako nagsabi, ang Biblia ang nagsabi. Sabi niya, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Sino rito ang alipin ng utang? Sino rito ang alipin ng alak? Sino rito ang alipin ng kahirapan? Sino dito ang alipin ng droga? Sino rito ang alipin ng galit? Sino rito ang alipin ng puot? Sino rito ang galit sa mundo? Sino rito ang bilanggo sa kahirapan, sa utang at sa pangit na kinabukasan? Bata ka pa lang, nakikita ng nanay mo, itong anak kong to, lalaki to na mahirap. Habang lumalaki ka, sasabihin ng nanay mo, itong anak kong ito, lalaki to sa kapangitan ng buhay. Bakit? Kasi kung meron man akong ipapamana sa kanya, ay yung kapangitan din ng buhay ko. At habang lumalaki ka, may iisip mo, nakikita mo na lang, doon sa malayo, nakikita mo ang buhay mo, pangit ang kinabukasan ko. Wala ka nang magawa. Pero ito po ang mabuting balita na sinasabi ng Biblia, sinugo si Jesus na kapag tinanggap mo si Jesus, no? Hindi lang yung tinanggap mo siya na, naniniwala naman ako kay Jesus. Naniniwala ka nga, pero hindi mo tinanggap ang
utos niya, hindi mo tinatanggap ang payo niya, hindi mo tinatanggap ang pag-aalaga niya. Yes, pwede tayong magpaalaga kay Jesus. Sabi niya, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya na, pwede na akong makaalis sa kahirapan na ito. At pwede na akong gumaling sa sakit ko. No? Alam niyo mga kapatid, kapag ka ikaw ay ang nanay at tatay may mataba, malamang ikaw ay magiging hindi payat. At kung sila ay merong sakit sa puso, yung sakit sa puso na yan, mamanahin mo. Kaya darating at darating ko ano, mga naging sakit nila ko, ano, mga naging buhay nila, yun din ang mamanahin mo. At sinasabi ng Biblia, hindi na, pwede lang magbago ang buhay mo. Ikaw ngayon ay lalaya na sa pangit na buhay. No? Sabi mo ka sa katabi mo, lalaya na ako sa iyo. Ang sabi niya gano'n, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Alam niyo ba kung bakit may mga problema pa rin tayong ilang taon na, ilang dekada na, nandun ka pa rin sa problemang yan? Alam mo, hindi mo alam, naghahalo ang gulo-gulo. Hindi mo makita kung anong solusyon, kung paano makaalis, kung paano lumaya. Ang sabi po ng Biblia, dahil tinanggap mo si Jesus at dahil tinatanggap mo ang pangangaral niya, ano mangyayari? Ang sabi niya, magsisimula mong makita, ito pala ang solusyon. Mawawala ka na sa kabulagan. Mawawala ka na doon sa sumpa, mawawala ka na doon sa bitag na hindi ka makaalis-alis. Bakit? Kasi ang sabi niya, ito ang trabaho ni Jesus. Kaya pag si Jesus ay totoong tinanggap ng tao, lalaya siya sa mga sumpa, sa mga umaalipin, sa mga talikala. May mga tao po, ang sabi nila, lahi kami ng manginginom, lahi kami ng mga sugarelo. Tama ba? Mali. Sugalero. Lahi na lang kami ng ganito, lahi na lang kami ng ganyan. Sinasabi ko po sa inyo, dahil kay Jesus, ikaw ay lalaya at makikita mo ang solusyon. At anong bunga? Aalis ka dyan. No? Ito po ang kapangyarihan ng Diyos kapag si Jesus ay tinanggap mo. Sabi niya, upang bigyang kalayaan ang mga sinisiil. Anong ibig sabihin ng sinisiil? Wala nang tigil ang magbayad ka na, magbayad ka na, magbayad ka na, magbayad ka na. Walang tigil ang pang-iipit. Walang tigil. Hindi ka ba napapansin yung mga buhay natin, lagi na lang tayo iniipit ng mga pinagkakautangan, yung mga bagay na hindi ko naman ginusto to, pero naiipit hanggang sa mapipilitan kang gumawa ng mali. Ang sabi po ng Diyos, ito ang trabaho ni Jesus. Bigyan ng kaluwagan, makakahinga ka na sa buhay. No? Ito ang trabaho ni Jesus. Kaya kung ayaw mong lumapit kay Jesus, ayaw mong lumapit sa kalayaan. Kung ayaw mong lumapit kay Jesus, ayaw mong lumapit sa makakita ka na. No? Ito ang ginagawa ni Jesus sa mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya nga sabi ni Jesus, yung kanta ni, nakalimutan ko na kung anong pangalan nitong singer na ito. Ang sabi niya gano'n, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod, napapagal, at nahihirapan, nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya kung wala kang pahinga ngayon, baka malayo ka pa kay Jesus. At ito ang dahilan kung bakit po tayo nagbubukas, nagsisimula ng simbahan para masabihan natin yung mga tao sa paligid na pwede na silang lumaya, hindi na nila kailangang umasa sa weteng sopistik, saan pa, sa anumang mga baka sakali. Kahit na sabihin natin, mag-a-abroad ako, magbabaka sakali ako na doon ko makikita ang kapalaran ko. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Mamaya babasahin ko sa inyo sa abroad o dito sa lokal. Ang sabi ng Diyos, dahil kilala mo siya, dahil sumusunod ka sa Kanya, pagpapalain ka niya. Ito ang trabaho ng Diyos sa mga tao. Sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Doon po sa Mauban, Quezon, meron po tayong ministry na pumupunta tayo sa bilangguan.
Ngayon, ang gagawin lang sa simula, tinanong po ako ng pastor doon, ano ba gagawin natin pagka mag-start tayo ng jail ministry? Bakit? Kasi yung pong kakilala natin, yung isang miyembro natin ay vice mayor doon. Ngayon, ang sabi ko, magdadala lang kayo ng tinapay. Pagkatapos noon, para merong inaasahan yung mga bilanggo at magsisimula na kayong mangaral. At alam niyo po, every time na nandun po ako sa Quezon, doon sa probinsyang yan, doon sa lugar natin, doon sa simbahan natin yun, ako po ay iimbitahin nila na magsalita sa bilangguan. At doon po, kapag ipinasok na kami, ikakandado ang gate, hindi na kami makakalabas hanggat hindi tapos yung service. At sa linggo-linggo po na ipinapangaral ang salita ng Diyos, linggo-linggo na sinasabi ang salita ng Diyos. One time na imbitahan po ako ron at habang may tinitingnan ako, kilala na nila ako eh. Bakit? Madalas ako magpunta ron, nakikilala ko sila, nakikilala din nila ako. Mga kapatid, alam nyo, may mga nakabilanggo na hindi pa nga nila alam bakit sila nakabilanggo eh. Nakakausap ko sila, kamusta yung kaso mo? Kamusta yung case mo? Sabi niya, wala pong nangyayari. Ilan taon ka na ba rito? 10 taon na po. Pero wala pa rin nangyayari. No? Parang hindi na sila pinansin, hindi na sila binigyan ng pansin. Nabasura na yung kaso nila, 10 taon na doon sa bilangguan, hindi pa rin nila alam kung bakit sila nabilanggo. No? At dahil walang malakas, wala silang kakilala, walang nag-aasikaso ng kaso nila, dahil mahirap lang, dahil pulubi lang, dahil nandun sila sa lower na baitang ng buhay, wala silang magawa. At dito na po yung isang simbahan natin na pumupunta ron linggo-linggo, ipinapangaral ang mabuting salita ng Diyos, ang pinapangaral ang salita ng Diyos. At ang sabi niya, kung makikinig ka, ang sabi niya, lalaya ka. At maya-maya, ito po yung isa, nung one time, nandun po ako, at habang nag-aawitan kami, no, nandito sa likod, yung mga lyrics ng mga kanta, at habang nag-aawitan kami, nakatingin ako doon sa isang nakasalamin na matagal nang nandun. At habang tinitingnan ko siya, gustong-gusto kong sabihin na mayroong nangyayari sa'yo. Hindi naman kami nagkukwentuhan kasi bawal ang cellphone sa loob. No, mayroong nangyayari sa'yo, pero sa loob ng ilang linggo na nakikinig at nakikinig siya. Alam niyo po, yung linggong yun, biglang nagkaroon ng pabor sa kanya, lumaya siya. Bakit? Kasi papalayain ka ng salita ng Diyos. Hindi lang doon sa kondisyon mo. Ikaw ba ay may sakit? Ikaw ba ay nandun sa gitna ng kahirapan? Aalisin ka niya, palalayain ka niya, at bibigyan ka niya ng magandang kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit nagbubukas po tayo ng simbahan. Magbigay po ako sa inyo ng dito po sa John chapter 3 verse 16, no? Bigay po ako sa inyo ng 2 bagay lang. Bakit ba tayo nagbubukas simbahan? Binanggit ko na po sa inyo, pero gusto ko pong dagdagan pa. Dito po sa Rema, meron po tayong trabaho rito na hindi trabaho ng ibang simbahan. No? Kasi sabihin natin, meron sa gobyerno, merong police station, merong fire department station, at kung may ibang mga iba't ibang trabaho, ang mga departamentong yan. Dito po sa Rema, meron po pinagagawa na mas specific na sabi nila yan yung mga bata riyan sa labas, pakainin nyo, magpakain kayo, magluto kayo, magpakain kayo. Sinubukan namin yon, pumalya kami. Bakit? Kasi meron siyang special na pinapagawa sa mga taga-Rema. No? Pakiiting lang ngayon katabi, sabihin mo, sana maging taga-Rema ka rin. Okay. Ang isa po dito ay yung iiwas ang mga tao sa kapahamakan. Ano ibig sabihin nun? Isa po sa specialty ng Rema Evangelistic Church at karamihan po ng church natin sa Rema ay, ewan ko, specialty ba to? Walang aircon. No? Yung iba may aircon, pero dito sa Rema, madalas walang aircon. No, bakit? Yung bahay nila, ano nangyari? Inanod ng laar. No? Pero ngayon, ganda ng bahay nila, de aircon pa. Tumawa naman kayo. Okay, dito po sa John, sabi niya po rito sa John 3:16, sabi niya gano'n, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya. Sino? Ang kaisa-isa niyang anak. Upang ang sino mang sumampalataya
ay hindi na mapahamak. No? Sabihin mo sa katabi mo, hindi na mapahamak. Okay. Meron pong isa, nung ako po ay 17 anyos, nagpunta po kami rito sa Mabini Street, dito po sa Manila. At yun po yung tinatawag nating Red District, no? Magiging maingat ako dahil may mga bata tayo. At doon, napakaraming beer house. No, napakaraming beer house. At naglalakad po kami, may kasama po ako isang dating bouncer, laki-laking taon, tangkad. At siguro po mga 30-40 na siya. Ako 17 lang, kaboboy naging ko lang noon. At nakakbay pa siya sa akin, sabi niya, dito, ganito, ganyan, gano'n, tinuturo niya ako. Alam niyo, meron pong isang hospitality girl na lumapit sa amin, kakilala pala siya kasi doon pala siya nagtatrabaho dati. Iniingatan ko po kasi may mga bata tayo. At lumapit sa akin at ang sabi po niya, no, sabi nung kasama ko sharean mo. Iniisip ko anong sharean ko. Anong isi-share ko? Ano sasabihin ko? Sumama lang ako rito para manood lang. Dahil hindi pa ako ganun wala pa akong masyadong alam dahil kaboboy naging ko lang. Ngayon, ang nangyari po, ito pong babaeng ito, siyang nag-share sa akin. Hindi ako nag-share, siyang nag-share. At ako ang nakinig, siyang nagsalita. Ngayon, ang sabi niya sa akin, nagsisimba din naman ako sa born again. At ito ang sabi niya, bigla ko na itanong, ewan ko ba naman, bakit ko naman sa dami na itatanong ko, ito pang naitanong ko, sabi ko, paano ka napasok sa ganitong trabaho? No? Diretsuhan na, talagang straight, alam niyo, diretso din ang sagot niya sa akin. At ang sabi niya, noon, nandun ako sa probinsya, merong may mga tao na pumunta sa bahay namin, sa bahay ng kaibigan ko, sa bahay ng kamag-anak ko, at sinimula kaming rekrutin na magtrabaho sa Manila. At ang pangako nila, opisina ang pagtatrabahuan, at bibigyan niya kami ng magandang sweldo, magandang trabaho, magandang sweldo. At naniwala po ang mga magulang ko, na yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko, naniwala yung mga magulang nila at ipinasama na kami at para kami magkatrabaho. Nangako sila na bibigyan kami ng magandang trabaho. Pero pagdating namin sa Manila, nakaban kami, isang ban kami ng puro mga babae, ipinasok kami doon sa isang malaking bahay at pagka nung nandun na kami, kinandado na ang pinto at hindi na kami lumabas. At nagtataka sila, sabi nila, asan yung trabaho? Alam niyo mga kapatid, ang sabi nila, sila pala ay ibebenta sa mga lalaki. At sabing gano'n, no? Pagkatapos po ng marami nangyari, tinakot sila. Sabi sa kanila, kung tatakas kayo, kilala namin ang pamilya nyo, kilala namin ang nanay mo, kilala namin ang tatay mo, kilala namin ang kapatid mo. At kapag tumakas kayo, papatayin namin sila. So, na-trap na sila ron. Na wala na silang magawa. Kahit na makatakas sila, kahit tumakbo sila, babalikan at babalikan yung pamilya nila. Kaya hindi na sila makakilos. Naging trap na. At ang sabi nung babae sa akin, dahil wala naman na akong alam na trabaho at napasubo na ako rito, hindi na ako makaalis dito, bilanggo na ako dito, itinuloy ko na lang ang trabahong ito. Ang tawag po doon sa ganong klase ng buhay, yung ikinukulong ka na lang at ibinebenta ka, ang tawag po ron ay white slavery. No? Pasintabi po, dahil alam ko may mga bata. No? Huwag kung magtanong sila, huwag nyo lang sagutin. Ngayon mga kapatid, ano nangyari dito sa babaeng ito? Siya ay isang example ng napahamak. Napahamak. Gusto ba niya yun? Hindi. Ninais ba niya yun? Hindi. Pinangarap ba niya yun? Hindi. Pinlano ba niya yun? Hindi. Pero bakit nangyari sa kanya? Kasi nga napahamak siya. Kung ano yung ayaw niya, alam ba ng magulang yun? Hindi. Pero dahilan sa merong bagay sa kanila na magnet sila ng kapahamakan. Alam niyo mga kapatid, ang tawag sa kanila, ulitin ko po, sila ay napahamak. Pero ano ang pangontra sa aswang? Bawang. Nasubukan niyo na ba? Hindi pa, pero kilala yan. Ano ang pangontra sa kulam? Sabi lang yung tanso daw, ng bala yung basyo ng baril, di ba? Ng bala. Kukwintas mo, yun daw. Pero alam niyo ba, ano ang pangontra sa kapahamakan? Ang sinasabi po ng Biblia, ang sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ni Jesus sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya
kay Jesus, hindi yung magtaboy kay Jesus, hindi yung lumayo kay Jesus. Ang sabi niya ganon, ang sino man sumampalataya sa Kanya, ay hindi na mapapahamak, may pangontra ka na. Bakit? Kasi may Kristo ka na. Yan ang nagagawa ni Jesus. Kapag tinatanggap mo, ilalayo ka sa kapahamakan. No? Magkakaroon ka ng parang swerte nitong taong ito. No? Although hindi magandang banggitin ng swerte, pero maaaring tawagin ko, banal na swerte. Ilalayo ka ng Diyos, ilalayo ka ni Jesus. Saan? Sa kapahamakan. No? Pakisabi nga sa katabi, magkaroon ka ng panahon kay Jesus. Ano mangyayari sa'yo? Ilalayo ka niya sa kapahamakan. Okay. Ang isa po, number 1, kapahamakan. Ang number 2 ay ang aksidente. No, aksidente. Naalala ko po yung isang kasama namin na galing sa simbahan, isang bata lang siguro, hindi ako po nagkakamali, mga 5 taon. No, ilang taon ka na, Iha? 14. No, ay siguro mga 5 taon lang yun, no? 6 o 7, hindi ko po alam. Pero bata lang. Alam niyo naman, sa mga tricycle, kapag nagsundo ang tricycle, ay hanggang doon sa ibabaw, may mga batang nakasakay yan, at yung mga paa nila nakalambitin, nakala mo kurtina. No? Ngayon, pagkatapos po ng simba, may isa kasing nagsimba, at sabi nung pastor, baguhan ka lang ha. Sabi niya gano'n, hindi kita nakikilala, halika nga dito. Sabi niya gano'n nung pastor, halika rito, ngayon lang kita nakita. Sabi niya, anong pangalan mo? Tinanong ang pangalan, taga saan ka? Sinabi kong taga saan. At pinag-pray. Sabi mo nga sa katabi mo, magpapapray tayo mamaya. Pinag-pray. At pagkatapos sa ipag-pray, natapos na ang simba, sumakay na sa tricycle, at banda ron, dahil ang gugulo ng mga bata, no? Hindi makaandar yung tricycle na punong-puno. Kumbaga, parang full pack yung tricycle, meron sa bubong, meron sa likod, at merong mga nakasabit. Ako naman, di ako papayag na gano'n. Pero nagkataong gano'n, maya-maya, meron siyang bato na nadaanan at yung tricycle po, nagpupumilit na umandar na ganyan. Umaangat yung tricycle, tapos babalik na naman. Sabi niya, ano ba namang laking bato nito? Ang ginawa talagang pinilit niyang umakyat yung tricycle para malagpasan na yung batong yun. Bumalik na naman. Hanggang sa mamaya, pinilit na naman niya. At nung makailang beses niyang paulit-ulit na sinasagasaan yung malaking bato na yun, napag-diretso na nga siya. At sabi nung isa, Kuya, sandali lang, lalaglag si... At pagtingin niya, yung bata nakahiga doon sa kalsada, at yung palang bato na akala niya ay yung palang katawan na nung bata. Bigla siya ngayon lumapit, bumaba siya ng sakyan, lumapit siya, sinawakan niya yung bata, itinayo niya. Ang sabi ng bata, ang sabi niya, ano nangyari sa'yo, kumusta ka? Sabi niya, wala, okay lang ako. Ano nangyari? Kasi, sabi nila, yan kasi sisimba-simba. Ang hindi nila alam, kung hindi na pag-pray yan, mga aksidente yan. Baka mamatay pa yan. Nalala ko po yung dito sa Bakulong ba? Kung ipaki-correct ako mayan kung totoo kung Bakulong nga. Yung unang binuksan po rito, bago po tayo napunta sa Maluwid, meron pong isang bata rin, nagbukas po ng simbahan yan sa may Bakulong, at may isang bata po na umattend at pagkatapos po ng service, lumabas at maya-maya nabangga na ng sasakyan, tumilapon, diretso na sa ospital. At galit na galit yung magulang. Sabi niya gano'n, yan kasi sisimba-simba ka. Ang hindi niya alam, mabuti na lang yung anak niya talagang mamamatay na yun. Hindi niya alam yung anak niya talagang ma-aksidente yun. Pero mabuti na lang nagsimba at doon sa simbahan na ipanalangin at sa gayon na ano yung una? May iwas sa kapahamakan. Pangalawa, may iwas sa aksidente. At pangatlo, may iwas sa kamatayang wala sa panahon at kamatayang hindi sa langit pupunta. No? Ang isang karanasan ng Rema, ito po, ay alam namin kung sino yung mamamatay na. No? Alam ng mga kasama ko, alam ng mga manggagawa ng simbahan ito kung sino yung mga mamamatay na. Kadalasan po ang mga simbahan na nabubuksan ay yung mga marami po ito na may kakilala kaming namatay doon, maya-maya magbubukas na ng simbahan doon. May kakilala kaming namatay dito, maya-maya magbubukas na. Palaging ganoon.
No? Kung saan merong namatay na magbubukas ng simbahan. At ang isa pa, naalala ko po dati yung simbahan po natin sa Zambales, sa San Marcelino, no? Doon po meron pong tatlong manggagawa, kung di po ako nagkakamali, no? Yung manggagawa, yung isang pastor at dalawang manggagawa. Asan po yung manggagawa natin dito? Bal at saka si Krisha. Asan si Krisha? Krisha, where are you? Nasaan ka? Halika muna dito, bilis kaya. Dito. Nasaan ka ba? Gusto ko na ipakilala sa inyo sandali habang nandito po tayo. No, ayan na. Ayun po yung nakasalamin na yon, yung si Krisha at saka Bal, tayo ka nga. At saka ito po si Valerie. Yan po ay ito po ay taga Zambales, no? Doon siya lumaki pero dito siya nakapagtapos sa May Del Monte, Bulacan at silang dalawa. Ito naman ay taga Montalban, no? Ay sige, upo na po kayo. Ngayon, ito po itong dalawang ito ay mag-stay dito at mag-iikot sila sa paligid at magsisimula silang kakatok sa mga pinto. Ngayon, itong kinukwento ko sa inyo, meron po yung time na alam po namin kung sino yung mamamatay na. Mamamatay na at kailangang agapan na. No? Ito yung hindi ko po maipaliwanag pero alam ng mga manggagawa. Doon po sa Zambales, naalala ko po yung isang kwento ng mga manggagawa doon. Sabi nilang gano'n, gusto nilang siraan yung matanda kasong suplado. Yung isang matanda ang kasong suplado. Yung isang matanda, napakasuplada. At pagkaraan po ng isang linggo na pinipilit nilang kausapin, siraan, sabihin yung nakalagay sa Biblia, pinipilit na ipag-pray. Lalo na yung mga may sakit, pinipilit na ipag-pray yung mga tao na doon pa naman Ilocano ang mga tao ron, no? Na talagang pinipilit na tanggapin niyo si Jesus. Alam niyo, pagkaraan po ng mga isang linggo, babalik sila doon sa lugar na yan dahil iniikot nila yung paligid na yan. Pagbalik nila, may tarpaulin na. Ano ibig sabihin ng tarpaulin? Patay na. No, sabi nilang ganun, nung nakaraang linggo, pinipilit namin siya kausapin pero ayaw niya. Nakaraang linggo, pinipilit namin siyang kausapin, sharean, kumakato kami pero ayaw nila. At paulit-ulit na lang ito. Somehow, parang hindi ko po maipaliwanag ang mga taga-Rema po, alam nila na itong tao ito ay papanaw na, babawian na ng buhay at mga taga-Rema na lang ang hinihintay. Naalala ko po one time, doon po sa lugar namin, meron po isang miyembro kami sa simbahan. Ang sabi niya sa akin, Pastor, pumunta ka, kasi yung kapatid ko, sinukuan na ng simbahan, sinukuan na ng ospital, pinauwi na lang, hindi na magagamot, naghihintay na ng kamatayan. Sabi ko, saan po yan? Anong oras po? Nagpunta ako doon sa gusto nila. At pagdating po namin doon, pasikot-sikot yan doon sa may tondo. No? Pagpasok kong ganun sa pintuan, nakakita po ako ng isang katawan, ng isang lalaking matigas na, walang una, nakatingala, na nakapikit, na isang diretso na lang siya. Akala mo patay na sa isang kama, yung kama walang higaan, walang unan, nakahiga na lang siya roon, nakapikit ang mata, tuwid na tuwid ang katawan at hindi daw nagsasalita. Sabi ko, paano kung kakausapin ito? Anong sasabihin ko? Hanggang sa mamaya, dahil ang sabi niya, ipangaral di bumulong ako sa tenga, sabi ko, mahal kayo ni Jesus, tumawag kayo. Sabihin nyo kahit sa isip nyo, dahil di na nagsasalita Panginoong Jesus, pumasok ka sa buhay ko. Ayusin mo ako, linisin mo pa ako kung ano pa natitira na panahon sa buhay ko. Tinatawagan kita. Iligtas mo ako. At maya-maya biglang nagsalita habang nabulong ako doon sa matanda, hindi naman siya katandaan, siguro mga 50 anyos lang siya. At habang nabulong ako, yung asawa niya biglang nagsalita, nandun pala sa likod ko. At ang sabi niya, naririnig kayo niyan, naririnig kayo. Sabi kong tumingin ako sa kanya, sabi ko, paano yung nalamang naririnig? Tingnan mo, lumuluha. Kapag kinakausap ng mga anak namin yan, pag kinakausap siya ng mga anak niya, hindi nga nakakasagot pero lumuluha. Naririnig niya yung sinasabi mo at umiiyak siya. Pagkaraan po ng mga ilang oras, ang sabi po sa akin ng kapatid,
Pastor, yung kapatid ko po, patay na. Hinihintay lang pala kayo. Noong unang panahon po, doon sa San Marcelino, yung simbahan po natin noon na medyo mas malaki pa ng kaunti rito, walang kuryente. Ninakaw ang mga kuryente at inupahan din natin na simbahan, gawing simbahan, nagtiis po yung mga kasama natin doon na walang electric pan, walang ilaw. At nakikicharge na lang sila ng cellphone sa mga kapitbahay, nagbabayad sila. Bakit ganun? Wala na bang iba? Wala nga eh. Kaya nagtsatsaga sila doon. Doon sa likod nila may quadrangle. Meron doon nag-i-exercise ang mga bata. At yung isa pong manggagawa doon, nakatulad po nitong si Krisha at saka nitong si Valerie, nakita niya merong napakalaking hukay. At ang mga tao nagtatakbuhan, tumatalon doon sa hukay. Hindi nila alam. Parang silang bulag. Para silang wala sa tamang isip, dume-diretso, tumatakbo, papunta rin sa hukay. At pag nalaglag na sila, doon lang sila magkakaisip na, nalaglag pala ako, huli na ang lahat. At ang sabi ng Diyos sa amin noon, takpan nyo mga butas na yan. Anong ibig sabihin nun? May mga tao rito na kukunin na ng manlilikha, pero hindi nakaready. May mga tao na nakapaligid dito na hindi man lang nila nalaman na mahal sila ng Diyos. At nandyan yan sa paligid. At alam nyo ba, dahil ito po, sikat na sikat po mga taga-Rema, doon po sa Zambales, kapag may mga sakit, ang mga tao, pinupuntahan po ng pastor doon. Pinupuntahan ng mga manggagawa doon. Pinupuntahan ng mga worker doon. At yung mga kapitbahay, ang sabi nila, huwag kayong pumasok sa bahay namin. Huwag kayong lumapit sa may sakit namin. Huwag kayong pupunta rito. Bakit? Kasi pag pinag-pray nyo kami, mamamatay na kami. Kilala po ang Rema doon sa Zambales na pagka nagsimula ng kausapin yung tao, kukunin na ni Lord. Ang hindi nila alam, akala nila malas. Akala nila magbibigay ng kapangitan ng malas ang simbahan. Ang hindi nila alam, bilang na ang araw at minsan ang oras at minsan minuto na lang, mamamatay na pala siya. At pagkatapos nilang ipag-pray, hindi po magtatagal, kukunin na ng Panginoon. Pero pag kinuha na ng Panginoon, kung kinuha man ng Panginoon, yung taong yun, diretso sa langit, ligtas. Nalala ko po yung isang kwento po nung isang kasamahan natin, yung pastor natin dito sa Lucena. May simbahan po tayo sa Lucena. At nagpunta po siya doon sa isang kakilala niya. At meron po doon isang matanda na sabi niya, kinausap nila, first time niyang nasyaran, first time niyang na pinakita sa kanya ang salita ng Diyos. Sinabi po nung pastor na mahal po kayo ng Panginoon, mahal ka ni Jesus. Ang sabi po nung nanay, hindi naman siya ganun katandaan, pero matanda na, sabi niya, ngayon ko lang sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakarinig. Ngayon ko lang nalaman na mahal pala ako ng Diyos. At pagkatapos mong share, pagkatapos patanggapin, pagkatapos ipanalangin, 5 minuto umalis na yung pastor, umalis yung manggagawa, umalis yung worker. 5 minuto pa lang, tilawagan na siya. At ang sabi niya, nung taon tumatawag, pastor, 5 minuto pa lang, pastor, bumalik po kayo rito. Sabi niya, bakit? Ang tita po, kamamatay lang. At bigla silang bumalik. 5 minutes lang. Pagkatapos siya rin, patay na. Paano kung namatay yan na walang kilalang Jesus? Paano kung namatay yan na hindi man lang narinig na mahal ka ni Jesus? Sa totoo lang, pinatatagal ng Diyos yung kamatayan. Alin pa? Yung aksidente. Alin pa? Yung kapahamakan. Para masyaran ka, madala ka sa simbahan, may pag-pray ka, makaiwas ka sa pangit na buhay.
Pero kung hindi, paalala ko po, hindi habang buhay na mapipigilan yan, umiiksi ang oras. Kaya huwag ka magtaka kung bakit nandito ka. Dahil isa ka sa gusto ng Diyos, iiwas sa aksidente. Iiwas doon sa kamatayang wala sa panahon. At iiwas sa kapahamakan. Ang dami ko na pong nakilalang mga tao, ang dami ko ng mga kausap ng mga tao. At sabihin ko po sa inyo, wala po akong kakilala na gumanda ang buhay dahil sa lumayo kay Jesus. Wala. Ang tagal-tagal na. At dito po, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin, no? Abit nga tayo. I-close ko to kasi may sasabihin pa ako mamaya. Ito po ang mensahe ng Biblia. Ito ang dahilan kung bakit nagtatayo tayo ng simbahan para ang mga tao po ay mailapit sa Diyos. Para hindi maging alipin ng kapahamakan na wala silang kalaban-laban. Para makilala nila ang Diyos para magkaroon ng mas maganda pang buhay. No? Ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Bawat ay pag-ibig ng puso, mag-aalay sa iyo. Pagsamba, buong lakas, iyanghal kita. One more time. Ang bawat pagpitik ng puso, mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas, ay sige, tingin po kayo rito, no? Tingin kayo. Alam niyo po ba na ang mga, nandito po si Pastora Mayan, siya po nga hawak dito. Nandito po si Valerie, nandito si Krisha. Alam niyo, ang mga magulang po nito ay may mga pangarap sa kanila. Pangarap na sila po ay may marating sa pag-aaral. Yung iba pong mga kasama natin, mga nakapagtapos, nakapag-graduate, nakapasa sa board exam. Pero lahat yan, iniwanan nila para maglingkod sa Panginoon. Kinalimutan nila, tinalikuran nila yung sarili nilang pangarap at yung pangarap ng mga nagpaaral sa kanila. Tinalikuran nilang lahat yun para maglingkod sa Panginoon. Hindi po mga tamad ang mga ito. Magaganda ang mga grades nila at very promising yung maaabot nila, matatapos nila yung mga kurso na yun. At maaaring gumanda pa ang buhay nila dahilan sa pinagpatuloy nila yung kanilang mga pangarap, yung mga adhikain na sana nakatapos. At yung iba po, marami po sa kanila ang tapos, pero tinalikuran nilang lahat yan para lang maglingkod sa Panginoon. Yun ang kapalit para malaman ninyo ang mabuting balita na kakabasa. Ganun kayo kahalaga. May kapalit na yung malaman ninyo. Ma, pwedeng lumabas. Di ba? Ma, pwedeng sumama sa swimming. Bakit? Sino magdi-decide? Ma, pwede ko ba kainin yung ice cream sa gabi? Usually, hindi po mapag. Sino magdi-decide? Ma, pwede bang pumunta sa birthday party ng kaklase ko? Sino ang nagdidesisyon? Kayo o yung mama nyo? Si mama, di ba? Pero pag malaki na, wala nang paalam. No? Tumatakas na lang. Meron po akong gustong sabihin sa inyo ngayon, no? Na hindi pa tayo totally close. Magko-close tayo ng mga 15 minutes pa. May nakalagay po sa Biblia na
Hindi ang Diyos ang magde-decide. Di ba sabi, Lord, kung kalooban mo, pag-abroadin mo ako. Di ba? Hindi ka pa nagpe-pray ng ganyan kasi bata ka pa. Pero hindi ba pagka nagpe-pray tayo, Lord, pwede bang bigay mo sa akin to? Hindi ba nagpapaalam tayo? Lord, pwede bang payamanin mo ko? Hindi ba nagpapaalam tayo? Panginoon, sana sagutin ako ng pangit kung pangit na nililigawan ko. No? Hindi ba nagpapaalam tayo? Lord, baka pwede mo kong payamanin. Lord, pwede bang pagalingin mo ako sa sakit ko? Hindi ba nagpapaalam tayo? Pero may sasabihin po ako sa inyo ngayon, babasahin ko. May dalawang bagay po. No? Kung di natin matapos ito, mamayang hapon na lang. No? May nakalagay po sa Biblia na sa iyo, binabalik ng Diyos ang desisyon. Na ikaw ang magdidesisyon sa bagay na ito. Ano kaya yun? Gusto ko pong basahin sa inyo. Hindi ba sinasabi natin, Lord, bigyan mo naman akong magandang trabaho, yung kikita ko ng malaki. O kanino ka nagpapaalam? Hindi ba sa Diyos? Nahingi ka. Pero may ipapakita po ko sa inyo na ibabalik sa iyo ng Diyos ang desisyon. Ikaw magdidesisyon at ikaw magsasabi sa Diyos kung pwede. Pwede na ba ako mag-start? Hindi ang Diyos ang pumipigil. Na ikaw ang hihintayin. Sasabihin pa ng Diyos, anak, hinihintay lang kita eh. Bakit kasi? Ikaw ang magdidesisyon, hindi na ang Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyo yan. Bakit? Kasi isa ito sa itinuturo ng simbahan ng Rema, kaya tayo nagbubukas. Babasahin ko po sa inyo dito sa Deuteronomy chapter 28. Babasahin ko ha. Simulan natin sa verse 1. Pakinggan niyo pong mabuti ito kasi kaya tayo nagbukas ng simbahan para malaman niyo po ito. Kasi kapag parang ganito mag-drive ka ng motor, mag-drive ka ng jeep, hindi aandar yan kapag kinakausap mo lang. May gagawin ka. Tama po ba? Kahit na yung poso, hindi maglalabas ng tubig yan kung wala kang gagawin. Kailangan may gagawin ka. At ito po, basahin ko po sa inyo. Sabi niya, verse 1, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh o tinig ng Diyos, pakisabi mo nga, makinig ka na. Ang sabi niya, kapag dininig ninyo ang boses ng Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Sabihin mo sa katabi mo, nakahanda ka na bang sumunod? Number 1, ano sabi niya? Makinig. Ano ibig sabihin nito? Pumunta ka ng simbahan, pumunta ka dito, makinig ka. At ang sabi niya, kapag dininig ninyo ang tinig ng Diyos, number 2, at sinunod ang kanyang kautusan, utos ng Diyos, hindi utos ng ni Kuya Boy, hindi utos ng kung sino, kundi utos ng Diyos. Sabi niya, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, kung makikinig kayo sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, at susunod sa mga narinig nyo, aangat ang buhay nyo. Ibabantog niya kayo. Ano ibig sabihin ibabantog? Aangat ang buhay mo. Sa madaling salita, ikaw ang magdidesisyon kung kailan aangat ang buhay mo. Hindi ang Diyos. Huwag mong ibato o itapon sa Diyos yung responsibilidad. Ang sabi niya, ibinigay na niya ang pamamaraan. At binabasa ko po. At uulitin ko. Ang sabi niya, kapag dininig ninyo ang tinig ng Diyos at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Ang ibig sabihin nito, aangat na ang buhay mo. Ikaw ang magdidesisyon kailan aangat ang buhay mo, hindi ang Diyos. O kailan nga magsisimula ito? Pag nagsimula ka ng makinig. Pag nagsimula ka ng makinig kay pastor. Pag nagsimula ka ng makinig sa mga sermon niya. Pag nagsimula ka ng makinig sa salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, sa mga advice ng Diyos, at nagsimula ka ng sundin ito, ang pangako niya, aangat na ang buhay mo.
Sino ngayon ang hinihintay ng Diyos? Sino ngayon ang naghihintay sa Diyos? Actually, hindi na tayo ang naghihintay sa Diyos. Tayo na ang hinihintay ng Diyos. Kailan pa aangat ang buhay mo? Ang sabi niya, ikaw ang bahala. Ibinigay na niya ang paraan. Ikaw na ang magdesisyon. Kaya nga, kung andyan pa yung hindi pag-angat, wala pang pag-angat, hindi ka pa nakikinig at hindi ka pa sumusunod. Nakukuha niyo mga kapatid? Ang responsibilidad o ang desisyon para umangat ang buhay natin ay nasa sayo. Huwag mong sisihin ang Panginoon, huwag mong sisihin ang Diyos, dahil ang sabi niya, kapag dininig mo ang tinig ni Yahweh o ang tinig ng Diyos at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. May pag-angat ang buhay. Ikaw ang magdidesisyon kung aangat ang buhay mo o hindi. Huwag kang magagalit sa Diyos. Pakisabi sa katabi, huwag mo sinisisi ang Diyos. Kasi nagbigay na siya ng paraan kung paano umangat ang buhay. Nasa sa atin ang desisyon kung desisyon natin umangat ang buhay natin, nasa sa atin na. Ayan, no? So, ang isa rito, ito ang dahilan kung bakit pinapangaral natin ang mabuting balita, bakit tayo mag-iikot dyan sa mga kabahayan na yan. Dahil sa kailangan nilang malaman na ang desisyon sa pag-angat ng buhay ay nasa sa kanila na, wala sa Diyos. At kung walang pag-angat ng buhay, kasalanan na nila yan. Eh, tinuturo nga ng Biblia eh. No? Ngayon, ito pa ang maganda. Sa verse 12. No? Pakitanong nga yung katabi. Marami ka bang utang? Pakitanong nga. Pakitanong yung katabi. Marami ka bang utang? Alam nyo, kapag sabihin natin, Kuya, anong pangalan mo na? Jomar. Kapag ikaw ay nagsimula na, ilan taon na ba? 20, may utang ka ba? Wala. Manatili kang wala. No, huwag kang mangungutang. Sino may utang dito, huwag nang magtaas ng kamay. Alam nyo, ang sabi niya rito sa verse 12, bubuksan, sabi niya gano'n, bubuksan ng Diyos ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Yung hinihintay mong biyaya, hindi madedelay. Darating sa kapanahunan yung pagpapalang hinihingi mo. Sabi ng Biblia, binabasa ko lang sa inyo. Ang sabi niya, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. May pagpapala sa pagsunod sa Diyos. At sabi niya ito yung maganda eh. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang. Binabasa ko po. Verse 12, chapter 28. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang, bagkus kayo pa magpapautang. Aalisin ka ng Diyos sa kahirapan na hindi mo na kailangang mangutang. Amen. At ang sabi niya, kayo pa ang magtatayo ng 5-6. Grabe to. Kung matututunan lang ng mga Kristiyano ito, ang sinasabi niya, pwede kang mabuhay na walang utang. Na ang mga magulang mo hindi na kailangan umutang. Bakit? Ang dami mong pera. At ang magpapayaman sa iyo hindi trabaho, hindi negosyo, hindi ka mag-anak. Ang magpapayaman sa iyo ang salita ng Diyos. Unti-unti, dahan-dahan, mangyayari ito sa atin. Bakit? Kasi nagsimula tayong pakinggan ang tinig ni Yahweh ng Diyos at nung magsimulang sumunod sa Kanya, ang sabi niya, itataas niya ang buhay niyo. Ulitin ko po, sabi niya gano'n, no? Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. At dahil dito, hindi kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapautang. Pangarap lang ba? Hindi. Pangako ng Diyos yan. Darating ang panahon, hindi ka na mangungutang.
Ikaw na, magpapakutang. Paano kung di magbayad? Okay lang, mayaman si Papa. Di ba ang ganda ng buhay? Di ba sarap ng buhay? Di ka mo kailangan magnakaw, mandaya. Bakit kasi? Sabi niya gano'n, mataas na ang uri ng buhay mo. At sagana ka. Ikaw na ang hihiraman. Pakitanong nga ang katabi, naka-ready ka na ba dito? Sabihin mo, kailangan mo magsimba. Kailangan mo makinig ng salita ng Diyos. At kailangan mo sundin yung mga napapakinggan mo. At ang promise ni Lord, aangat ang buhay mo. Amen? Last na lang ito. Last na, tapos tayo magka-closing. Dito po sa Lucas. Sandali na lang po ito. At tayo po isang verse na lang ito na babasahin ko dito sa Lucas chapter 11. No? Sabi niya, ito. Sino po yung nakakatanda ng Our Father who art in heaven? Natatandaan niyo yun? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our, alam na natin yan. Pero bago yon, kasi bakit sinabi ni Jesus na, sabi niya, manalangin kayo ng ganito? No? Manalangin daw kayo ng ganito. Hindi niya sinabi, panalangin niyo. Basahin ko na nga lang. Sabi niya, pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Sabihin nga natin, Panginoon, turuan niyo mo ako manalangin. Yan, bakit? Kasi si Jesus nagpe-pray lang, yung patay nabubuhay. Si Jesus nagpe-pray lang, yung may sakit gumagaling. Si Jesus may utang, yes, nagkautang si Jesus. Alam niya kung anong dapat gawin. Yung bulag, nakakita. Yung pipi, nakapagsalita. At yung bingi, nakarinig. Yung na-stroke, yung kamay, ganun na-stroke. Napagaling niya. Sabihin ko po sa inyo, 3 araw ng patay yung tao, nabuhay pa. Bakit? Kasi marunong siyang mag-pray. Alam niya. At ang sabi po niya rito, sabi niya, sinabi ni Jesus, kayo'y manalangin ng ganito. Hindi niya sinabing, eto ipanalangin nyo. Hindi niya sinabing 5 Our Father. Ang sabi niya, manalangin kayo ng ganito. Pattern. Hindi ito ipapanalangin mo, kung hindi manalangin kayo ng ganito. Ay, ano kababasa ko? Sabi niya, kayo'y manalangin ganito. Ito, sabi niya ganon. Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. Okay. Pero bago yun, ang sabi ng Panginoon, no? Tumugon kasi siya doon sa kahilingan nila. At anong kahilingan ito? Ang sabi nila, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Alam niyo kung ano sinasabi po dito? Ang panalangin pala. Sino po may panalangin dito? Magtaas ang kamay. Sino ang maraming panalangin dito? Magtaas ang kamay. Sino ang merong kahilingan dito? Magtaas ng kamay. Ito, ang sabi ng Biblia, ang panalangin pala ay napag-aaralan. Hindi tsambahan. Ang panalangin pala ay natututunan. Hindi tsambahan. Sino ang magaling sa math? Ano yan? Hula-hula? Basta ako, alam ko, magaling ako sa Pilipino. Pero bagsak ako. Bakit kung Pilipino na nga, yung pa yung Pilipino ka na nga bakit may mga mali-mali pa rin? Alam niyo sinasabi ng Biblia? Ang panalangin ay napag-aaralan. Ang panalangin ay natututunan. Walang tsambahan. At kung magiging tapat ka at mananatili ka kay Jesus, ito tuturuan tayo ng Diyos kung paano manalangin. Hindi na, Panginoon, parang awa mo na. Hindi mo na kailangan magmakaawa. Bakit kasi? Ang panalangin ay pwedeng pag-aralan. At kung bagsak ka sa math, ibig sabihin, hindi ka nag-aral. Kung bagsak ka sa science, hindi ka nag-aral. At kung bagsak ka sa algebra, hindi ka nag-aral. Saan ka magaling? Sa recess. At kung hindi nasasagot ang panalangin mo,
Hindi ka nag-aaral. Ang panalangin po ay natututunan. So, nakanino ngayon ang dahilan para masagot ang panalangin mo? Nasa Diyos ba? Nasa atin. At dito po sa Rema, dito sa church natin, tuturo po ng mga pastor sa inyo, tuturo po ni Pastor Amaya ng mga workers sa inyo kung paano manalangin ng tama. Yung panalangin na tumatalab. Nakukuha niyo mga kapatid. At tapos na tayo eh. Mag-pray na tayo. Ang isang bagay po na dapat nating malaman ay kung paano mag-pray sa kagalingan. Paano bang gumaling sa panalangin? At meron po akong dalawang example na ibigay sa inyo ngayon, no? Yung pamangking ko, ito yung gustong-gusto kong sabihin, nagkaroon ng beke. No? Saan ba tumutubo ang beke? Hindi naman sa bumbunan niya, di ba? Basta sinabing beke dito, di ba? Yan, di ba nilalagyan ng ano yan? Tina, kaya may mga kulay blue. No? Para kang ano ka, labada ka ba? No, yun po nilalagay dito. Tapos masakit ano yan eh. Mga 2 weeks yan, mumps, virus yan. Ang nangyari po, sabi nung yung pamangkin ko, hindi ako nagkakamali, siguro mga 11 years old siya o 10, di ko matandaan. Sabi ng nanay ko, boy, halika nga. Sabi niya gano'n, pag-pray nga natin itong pamangkin mo. Sabi ko, nay, bakit? Nilalagnat, ang taas ng lagnat, bakit kasi may beke? No? 2 linggo yan. Sabi ko, kailan nagsimula yan? Kanina lang eh. Alam, bakit nanay ko kasi, alam niya yan. Kung beke yan. Alam mo, simple lang. Sabi niya, kung hindi nasasagot ang panalangin mo, kasalanan mo. Ibinigay ng Diyos sa iyo. Alin? Wala nang Bible dito, puro mga cellphone na. No? Ayun, merong isa, pero iha. Nasaan ito? Bible po ito. Nasaan to? Nasa Tarlac. Di ba? Nasaan sa Tarlac? Nasa Pura. No? Saan barangay? No, yun. Wala ito sa Buwana, hindi ko maabot, Panginoon, hindi ko mababasa yan. Hindi. Ang Biblia ay nandito sa ating kalagitnaan. Kaya hindi pwedeng hindi ka matuto. Malalaman mo yan. Makinig ka lang. Sabi sa akin ng nanay ko, pag-pray mo nga yung pamangkin mo. Sabi niya gano'n. Ang ginawa ko, sabi ko, nanay, tara, pag-pray natin. Hinawakan lang namin kaya sa pangalan ni Jesus. Ikaw na beke, lumayas ka sa batang ito. Malis ka riyan sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, pag bitaw na ganyan, maya-maya, bumaba na naman ako, sabi ng nanay ko, boy, tingnan mo yung pamangkin ko. Sabi ko, ano nangyari, kumusta na? Wala na yung beke. Wala na yung laglat. Magaling na siya. Tapos yung tatay ko, nung buhay pa, no? Kasi hanggat hindi pa panahon para kunin ka ni Lord, pwede kang, pwede, masasagot ang panalangin mo. Tinubuan ba naman siya ng rito? Ng cyst, bukol. Gumagalaw na ganyan. Laki. Dito. No? Nagkaroon ng sakit ng tatay ko. Nagkaroon siya ng rito ng tumor. Na buong kalahating katawan niya, hindi na niya maigalaw. Kahit na saksakin mo yan, walang pakiramdam. Na nagkaroon siya ng tumor dito. Bukod doon, nagkaroon pa siya ng bukol. No? Ngayon, paiksin ko po yung kwento. 4 na doktor po ang tumitingin sa kanya, mga espesyalista, ang lalaki ng singil. Ang mamahal maningil ng professional fee nila. At ang sabi po ng mga doktor, ang tatay mo kahit kailan hindi na lalakad. Yung bukol dito hindi lumiliit. Paiksin ko po ang kwento, ang tatay ko po ay lumakad pa. Yung sinabi ng mga doktor ay hindi nagkatotoo. Bakit kasi? Yung sagot sa panalangin, ikaw may desisyon. Huwag mong itapon sa Diyos na, Lord, ayaw mo ko pagaling. Hindi. Pinag-aaralan ito. Maliban lang kung panahon na para kunin ka na niya, wala tayong magagawa ron. At yung tatay ko po, meron siyang malaking bukol dito, na sabi niya, boy, halika nga, sabi niya gano'n, no? Nakalakad na siya nun. No? Mabagal nga lang, pero naglalakad siya, nagdadrive pa nga eh. Merong malaking bukol dito niya, sabi niya, hawakan mo, boy. Hinawakan ko, sabi ko, laki ah. Parang hindi siya kulani eh. Pero ang laki. Movable naman. Ngayon, sabi niya gano'n, tingnan mo, alam niyo ginagawa niya habang nanonood ng 24 oras.
Sabi sa pangalan, umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka rin. Pinagpe-pray niya. Pagkaraan po ng 1 linggo, sabi ng tatay ko sa akin, bayali ka. Hawakan mo yung bukol. Alam niyo po, pag hawak ko, wala na yung bukol. Ngayon, tinignan ko pa sa paligid, baka lumipat eh. Tapos, ganunin mo yung sarili mo, baka lumipat sa'yo. Eh, hinahanap ko, sabi ng tatay ko, wala na, no? Sabi ko, wala na. Bakit kasi, ang panalangin po, may kasagutan. Hindi, may pag-asa ka. No, pwede kang gumaling. Pwedeng gumanda ang buhay mo. Pwedeng umangat ang buhay mo. Ang may desisyon nun, ay ikaw. Eh, tagtag po tayo ng mga problema eh. Nako, kung alam nyo lang. Ang dami-dami nating mga problema, hindi nga lang tayo nagkukwentuhan. Pero ang isang alam ko po, ang Diyos po ay may sagot sa bawat problema natin. At kung bibigyan mo lang ng chance ang Diyos sa buhay mo, pagagandahin niya yan. No? Aayusin niya yan at babaguhin niya yan. Hindi mo kailangang umasa kung kanino at kung saan. Ang Diyos ay sapat na para bigyan ka ng magandang pag-asa. Ang desisyon ay nasa iyo. No, misa pa, yuko po tayo. For the last time, yuko tayong lahat. Buong lakas itatanghal kita. Ay tanggapin ang buhay. Ito, hanggang ko nga si Pastor Mayan at si Pastor Badong. Lulugod sa iyo. Ito, hanggang ko si Yeyen, si Risa. What pa? Dito po kayo, Yeyen, Risa, itong mga matatagal na pastor. Ang puso mag-alay sa iyo. Nasa si Risa? Yeyen? Si Badong? Buong lakas dito po sa harapan, magpe-pray tayo. O sige po, tingin pa po kayo for the last time. Paano naman yung mga nakukulang? No? Paano kaya yung mga nalalamang lupa at nalalamang loob? No? E paano kaya yung ganon? Mas madali pong paalisin yun. No? Yung mga duwende na yan, yung mga kapre na yan, yung mga laman lupa na yan, ay ang daling paalisin. May sikreto. Hindi mo kailangan pumunta sa albularyo. Paano kung merong nagpakita sa yung kapre dyan o kaya pinalaki ng duwende yung tiyan mo kasi nasabuyan mo raw ng tubig. Ang daling pagalingin yan. No? Ang daling pagalingin. Nung nakaraang linggo, anong araw ba yun? Sunday, last Sunday, nandito po kami. Yung isa pong anak ng pastor namin na pumunta rito, baby, wala pang 1 year old, kilik lang. Alam niyo po, dyan sa, habang papasok kami rito, yung pastor po nakasama namin, may nakitang tao na lumakad, papasok doon sa, ano ba yun? Yung sa tatuan dito, yung pinaka nagsasalamin kayo, isang lalaki pumasok. Pagkatapos noon, sabi niya, ay, yung isang worker, naglakad, malitim. Ngayon, anong nangyari po, yung anak niya, nung paalis na kami, iyak na ng iyak. Talagang nagsusuka na, suka ng suka yung bata. Wala pang 1 taon yun. Hindi ako nagkakamali, parang 9 na buwan pa lang. Wala pang 1 year old. Ngayon, nandito kami. Nandiyan kami dito sa kabilang kwarto. Ngayon, tinanong ko, normal ba yan? Suka ng suka? Iyak ng iyak yung bata? Eh sabi nung nanay niya, hindi po normal yan. Eh madali lang palayasin yun. Hindi mo kailangan ipa-albularyo. Bakit? Kasi may sinasabi po ang Biblia kung paano gamutin yan. At kahit na ikaw na ordinaryong tao, eh pwede mong magamot. Tuturuan ka ng Biblia. Eh simple lang, hinawakan lang namin yung bata. Sa pangalan ng Jesus, kasi iniisip ko baka nalamang lupa o kaya nausog. No? Ano nangyari sa usog? Nalaglag. Bakit? Umusog. Patawa yun.
Naiyak na iyak yung bata. Tapos, ay, ang gagawin po ng magulang, dadalhin sa ospital yan o dadalhin sa albularyo, pero hindi na kailangan. Kasi may gamot po yan. At yung paniniwala mo kay Jesus, may kakayanan yan para gamutin to. Alam niyo, hinawakan ko lang sa paa, hinawakan nila sa kamay, at nag-pray lang kami. Simpleng prayer lang. Maya-maya, alam niyo po yung bata na nahimik na. Wala na, magaling na. At nagtanong yung kasama namin, yung si Pastora. Kasi nung linggo lang po yan, anong oras pa kami nandito? Mga alas 7. Alas 7 ng gabi. Galing po kami ng Pangasinan. Sabi niya, may nakita kasi akong lalaki na nandyan sa loob ng bakuran dito. Pumasok siya doon sa may tatuan, yung unang pinto po rin na may salamin. Ngayon, sabi nga nun, sino ba lalaki? Dalawa kasi ang lalaki nun dito, si Jackie at saka si Eladio. Ang sabi nga nun nung pastora, sino sa inyo? Sabi ni Jackie, andiyan si Jackie, ako po. Sabi niya ganun, ay, ikaw naman pala, akala ko multo na. Maya-maya, sabi ni Jackie, pero kanina papuntang hali yun. Sino yun? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sino yun? No, bakit? Bakit? No? Alam niyo po, ang nakalagay po sa Biblia, sa pangalan ni Jesus, magpapaalis kayo ng mga ganyan. Kaya pag meron sa inyong nabati, na lamang lupa, na kapre, na duwende, ano pa? Na usog, tinulak, hinila, at meron sa inyong nalamang loob, punta kayo rito. Walang bayad. Papanalangin po natin kung sino ka man. Nung isang araw, meron pong pinalayas na ganyan. Nakuha niya isang babae po na may anak. Nakuha niya yung mga multo sa ibang bansa. At dinala niya rito sa Manila. Iba na ang itsura niya. At gumagano na siya. No? Ano gagawin mo? Di palisin mo. Bakit kasi? Kay Jesus, may pag-asa. Paano kung wala kang pang-hospital? Paano kung walang basta? Sapat na ang salita ng Diyos para magamot tayo. Kaya nga, itataas niya ang buhay mo. Pakisabi mo, ang maganda rito, gamutin ng Diyos yung mga bulsa nating mahihirap. Ganda, no? Sabay-sabay po natin pag-aaralan yan. Ikaw ba, ayaw mo? Gusto mo, ako rin, gusto ko no? Nagamutin ng Diyos yung mga bulsa natin. Paano ba yun? May ubos na po yung panahon natin. Ang Diyos po ay nagmamahal sa bawat isa. At ayaw ng Diyos na nakukulang ka. Ayaw ng Diyos na nababati ka. At ayaw ng Diyos inaapi ka. Ayaw ng Diyos na dinadaya ka. Ayaw ng Diyos na nahihirapan ka. Mauubos na yung panahon natin. Magpe-pray pa tayo. No? Ayaw ng Diyos na ang gusto niya mataas ang buhay natin. At ito po ang nagagawa ng dikit ka ng dikit kay Jesus. Mula nang tanggapin ang buhay. Ay, sige po, paki-pray niyo sila, no? Na kung ilan kayo, kayong mga matatagal na. Sige po, sige, si Sheila, asan si Sheila? Pag-pray lang natin ng bawat isa. Yung iba, magsimula sa likod. Yung anumang bahay na mayroong sapi o may multo, nagbibigay po yan ng kahirapan. Pangalawa, nagbibigay ng kaguluhan. Mag-aaway-aaway kayo. Pangatlo, magbibigay po yan ng sakit. No? Kadalasan, basta may momo dun sa mga ganung lugar, bibigay yan ng kahirapan, ng kaguluhan, sakit, at kamatayan. Parang meron sila dahil sa pinapayagan nyo nandun sila o wala nila kayong magawa, humingi ng buhay yung mga yan. No? At pagka pupunta kayo sa isang albularyo para paalisin yan, alam ko po kasi dati nag-albularyo po ako, nanggagamot din ako noon. Kapag nagpunta ka sa isang albularyo, aalisin nga ng albularyo yung mumo na yan, yung multo na yan, pero may papalit siya. No? At yung iba, sa sobrang taas ng mumo, hindi nila kaya. Kaya hindi magamot Pero iniwan ko po lahat yun kasi meron akong nakitang mas magaling sa lahat. Na kaya niyang gamutin lahat. Kaya hindi ko na ginagawa yun.
Sino yun? Walang iba kundi si Jesus. No? Kasi yung albularyo, hindi kanya pwedeng iiwas sa kapamakan eh. No? Yung mga aksidente, hindi talaga. Eh, may mga bulong, may mga dasal, may mga anting-anting, pero may kapalit yan lahat. Sisingilin ka niyan. Bakit? Alam ko po. Pero kay Jesus, ibibigay niya sa iyo yung kapayapaan, yung pagmamahal ng libre, walang bayad. No? Pumayag ka lang. Basta gustuin mo lang. Walang sisingilin sa iyo. Yun po ang offer ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. At kung matututunan nga lang natin ito, sayang, huli lang lahat eh. Alam niyo po ba na nakalagay sa Biblia na ang Diyos walang planong dumaan sa kahirapan yung anak mo? Wala. Nabasa ko na po yung Bible, eh, mula simula hanggang matapos, wala siyang plano na dumaan yung anak mo sa kahirapan. Sayang, doon ko pa sana natutunan. Ganyan ang Diyos natin. No, at sabi niya, sa panahon ng hilahil, ano ibig sabihin ng hilahil? Maghihilahan kayo ng problema. Hindi kayo iwanan ng Diyos. Sasamahan ka niya. At yun ang dahilan kung bakit nagtatayo tayo ng simbahan para sa mga tao nakapaligid, malaman nilang lahat yan. No? Eh, marami pa nga sanang pwede kwento, pero andito po si Pastora Mean at andito po yung dalawang manggagawa, yung dalawang worker, no, na iniwan na nila yung mga pangarap nila para kayo po ay masabihan. Punta lang po kayo rito anytime. At kung meron man kayong sakit o may problema kayo sa pamilya, punta lang kayo rito. Pag-pray po natin. Hindi naman kukwento yan, hindi lalabas yan. Bakit? Secret yung mga yan. Pero dito po ay meron kayong kaagapay. No? Maiksi na yung time po rito. Pero papaalala ko lang po sa inyo, maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa inyo. No? Eh, ililigtas po natin yung mga tao riyan na malapit ng bawian ng buhay para mailapit natin sa Panginoon, iiwas yung mga tao sa kapahamakan, sa aksidente, at bigyan po tayo ng magandang buhay. No? Ayan, kaya yung sabihin mo sa katabi mo, yung asawa mo na problema, yung anak mo na problema, eh pwede nang mawala ang problema. May solusyon na. Eh di ba ang ganda? Ito po sinasabi ni Jesus na naparito siya para bigyan ng mabuting balita, hindi bad news ha, good news. Ano ang good news sa isang dukha? Maalis na siya kahirapan at kaganda na buhay niya. No? Ito ang dahilan kung bakit po tayo nagtatayo ng simbahan. Yung iba kasi sensitibo, may mga bata eh. Pero ang isang dahilan po ay iiwas tayo sa kapamakan. No? Yung malublog tayo doon sa pangit na buhay na hindi ka na makaalis. Yan ay dahilan sa pamagitan ni Jesus. Kung kikilalanin lang natin at susundin lang natin siya. Okay, pakisabi nga sa katabi, sana sa susunod na linggo nandito ka ulit. No? Dalhin mo rito yung anak mong pasaway. Sabihin mo. Dalhin mo rito yung anak mong pasaway. Dalhin mo rito yung asawa mo na matigas ang ulo. No? Eh, dalhin mo rito kasi ilapit natin kay Jesus, magbabago ugali niya. No? Ay, okay. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ako si Pastora Mean. Nasa si Pastora Mean. Ang bawat at pagpitig ng puso. Maraming salamat po, Pastor po. Kaya po, bawat isa, in-invite po namin kayo, in-encourage po namin kayo, lalo na sa mga taga-pura, na punta lang po kayo dito, at tuturuan po namin kayo, dinalapit namin po kayo sa Panginoon. Ano naman yung sitwasyon o problema, may sakit man, lumapit po tayo sa Panginoon kasi ang solusyon lang po sa lahat ng bagay, walang iba kundi si Jesus. At si Jesus ang kailangan po natin sa buhay natin, at si Jesus po ang ibinibigay po namin sa iyo. Amen po. Sige, tayo po tayong lahat. Sa magpasalamat tayo sa Panginoon. Worship tayo, isa pa, nawain tanggapin.
Hello.